Kasunod ng biglaang pagtanggal sa 35 na PNP personnel sa lungsod ng Davao ay nagpaliwanag ngayon ang PNP sa nasabing issue. Sabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang ginawa raw ng pagsibak sa nasabing mga pulis ay para bigyang daan ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa pagkakapatay ng 7 individual sa ilalim ng isinagawang anti-illegal drugs operation ng Davao LGU noong March 22 hanggang March 26. Ito naman daw ay batay sa pag-aaral at rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service 11. However, in this case po ay yung relief po nitong 35 PNP personnel including the city director po ng Davao City Police Station as well as yung mga station commanders po is based po sa recommendation po ng Regional Internal Affairs Service po ng 11. Kung matatandaan nyo po ay nagkaroon po ng investigation, motu proprio investigation ang Regional IAS po ng 11 that arose doon po sa 7 deaths na naitala po natin mula March 22 to 26 that led the RIAS to conduct its motu proprio investigation. So one of the recommendation po na sinabi po nila ay for the administrative relief po nitong 35 PNP personnel to give way doon po sa ongoing investigation. Giit ng PNP hindi pa guilty ang mga pulis na pansamantalang inalis sa pwesto dahil maari pa ring umapila ang mga ito. Pwede pa rin daw patunayan ng mga sinibak na pulis na wala silang kasalanan at sinunod lang nila ang protocol sa ginawang operasyon. That being said, hindi po ito ibig sabihin na guilty na po itong ating 35 PNP personnel. However, this is not the first time na ginagawa po ito ng RIAS and even the PNP na kapag isang pulis po natin ay nai-involve po sa mga illegal, reported illegal activities, may mga infraction, ay inaalis muna po sila pansamantala doon po sa kanilang posisyon para po bigyan daan po yung ginagawa pong investigation. Ngayon, kung sakasakali po matatapos po yung investigation na ginagawa po ng RIAS at kung makikita naman po na wala naman po silang kasalanan, ay magandang opportunity po ito sa ating mga kapulisan para makapag-present din po sila ng mga ebidensya na makakapagpatunay na above board po yung ginawa po nilang operation doon sa sinasabi pong mga nagresulta po sa pagkakapatay po ng suspect. At sinasabi naman po nila ay they enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Pero para kay Davao City Mayor Baste Duterte, wala man lang kasing paabiso o preliminaries na ginawa ang PNP na may plano pala silang alisin sa pwesto ang mga pulis. Sabi ng alkalde, dapat ay in charge lamang sa operasyon ang isailalim sa investigasyon at hindi ang buong batalyon. May mga ganitong issues, they usually question the one who is in charge, but not this amount, no? So daghan kaayo ang unsa na-relieve dayon without, I think, kulang siya preliminaries. Dahil dito personal na umapila si Mayor Baste sa tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG at maging kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa ginawa ng PNP sa kanilang lungsod. Umaasa si Mayor Baste na walang kinalaman sa politika ang desisyon na ito ng PNP. The RD has provided a statement, but I would like to hear a comment from DILG on like a reason. Just gusto ko or even from the President, because as I said, ito kasi na issue, bumalik ito, this happened like I think a month ago. I declared drugs but never told anyone, I never ordered anybody from the police to do anything. It was a declaration coming from me, and I said, kung may papatay ako yun, kung may namatay ako yan. So, and they still, I do not know, but we can behave like children and pretend that this is not politically motivated.
Wala nga raw nakikitang irregulardad sa mga operasyon ng PNP sa lungsod si Mayor Baste dahil matagal na niyang kilala at katuwang sa pagsugpo ng kriminalidad at iligal na droga ang mga silibak na pulis. Sa katunayan, malaki ang ibinaba ng crime rate sa lungsod dahil na rin sa mas pinaigting na partisipasyon ng mga kapulisan sa mga komunidad na sakop nito. Bagay na dapat itong ipaliwanag ng mga kinauukulan. Would like to get a comment from DILG and maybe the President on what he thinks about this issue. Because these are hard-working policemen that they are questioning. They have good track records and they have served the people of Davao since they became policemen. Unang-una po ay nire-respeto po natin yung naging pahayag po ni Mayor Duterte po at naglabas na rin naman po ng statement po yung Regional Director po ng Police Regional Office 11 at unang-una ay nagpapasalamat po sila sa acknowledgement na sinabi po ng ating kagalang-galang na Mayor na nakikita niya yung efforts ng ating mga kapulisan, mababa po yung crime sa kanila at yun po ay ipinagpapasalamat po. In fact, doon po sa nilabas na statement po ni RD ay nirecognize po nila yung suporta at assistance po ng local government units po ng Davao na lagi po nilang nakakatuwang to sa pagme-maintain po ng peace and order dyan po sa Davao Region. However, ang sabi nga po ni Regional Director po ay kung sakasakali nga po na magkakaroon po ng findings na wala naman po silang nilabag na any existing protocol, particularly yung police operational procedure po natin, ay maaari naman po silang ibalik doon sa kanilang original assignments and position or to any other position commensurate to their qualifications po. We just have to wait. But like I said, it's an extraordinary move coming from the police by themselves, no, to do this to their own personnel. Sa huli, bumuelta pa si Mayor Baste sa administrasyon at sinabing ituon na lang nito ang pansin sa mga naglalakihang usapin at problema ng bansa kaysa tutukan ang Davao City. Kung yun yung issue nila, they're angling it na kaning mga police na to mga nanghilabot o mga tao kay tungod they were defending themselves ng ani operation against people involved in illegal drugs, then siguro tanaw na ko it's not worth, you know, like the time and resources of the PNP to look into this because there are a lot of problems in the Philippines. Daghang kitag problema sa Pilipinas nga pwede ninyo i-address and you know the police or the PNP can focus on.